Hey guys, so magbibigay tayo ng bagong update dito sa Central Time Box, no? Sa mga hindi pa nakakaalam ng Central Time Box, ito yung trading robot na ginawa ko for prop firm, no? Designed for prop firm. Now, may mga bago tayong dinagdag, okay? So let's say drag natin and i-install natin si Central Time Box sa ating chart. Okay, kung pagmamasdan nyo dito guys, may option na siya dito. Prop firm mode, okay? Nakalagay dito true. Kapag true ito guys, ibig sabihin ready siya for prop firm. Okay? Pakita natin sa inyo ha. Let's press OK. There you go. Kung mapapansin nyo guys, nakalagay dito yung mga different target, no? Phase 1, Phase 2, ganito ganyan. Okay? Now let's say ang user nito is, Sir, ayokong mag-prop firm pero gusto kong gamitin si Central Time Box. Pwede pa rin ba yun? So pwede pa rin po, no? Ang kailangan nyo gawin is i-right click ulit. Okay? Tapos punta tayo sa expert list. Ayan. Tapos click properties. And ang gagawin nyo guys is ilalagay nyo dito prop firm mode false. Okay, ibig sabihin hindi siya naka-prop firm style, no? Pero magagamit nyo pa rin ng maayos sa Central Time Box. Now, anong kaibahan? Okay? Click natin yung okay. Ayan, kung mapapansin nyo, nawala dito yung mga labels na para sa prop firm. Okay? So in short, kung hindi kayo mahilig sa prop firm, pwede nyo pa rin siyang magamit as a regular EA, no? Ganun pa rin yung process niya. One trade per day. Okay? One trade per symbol. Anong ibig kong sabihin? Kung nag-trade ka na kay gold ngayon, hindi ka na pwedeng mag-trade ulit sa kanya mamaya. Isang beses lang talaga. Pero pwede kang mag-trade sa other symbol. Let's say nag-trade ka kay gold, natalo ka. Tapos nag-trade ka na naman kay Bitcoin, panalo ka. So pwede yung ganun. As long as one trade per symbol lang siya. Okay? For discipline purposes. Okay? Itong Central Time Box guys ay ginawa natin for all assets na gusto nyo. Okay? Ipakita natin guys. Okay? Minimize natin ito. So let's say may mga different assets tayo dito. Maglagay tayo ng Bitcoin, maglagay tayo ng Euro, uh, Japanese Yen, Ethereum, tapos US30. Okay, lagay natin yan. Now, i-arrange na lang natin ang maayos. Okay? Now, lahat-lahat ito guys, pwede mong installan ng Central Time Box. Okay, drag natin dito kay Euro. Ayan. Okay, meron na siyang Central Time Box. Dito rin. Ayan. There you go. Okay. Alright, so there you have it. Okay? So, ibig sabihin guys, hindi lang ito nakafocus ngayon sa isang asset. Pwede nyo itong maggamit into different assets. But of course, no, iba't iba dapat yung time na gagamitin mo dito. Let's say kay gold, ang gusto ko kay gold is around Tokyo session, no? Let's say kay euro, ang gusto ko naman sa kanya is London session. Ang gusto ko naman kay Ethereum is, let's say, Australian session or Sydney session. Pwedeng-pwede yun, no? As long as ikaw yung magsaset ng time kung kailan mo gustong magsimula si Central Time Box, no? Paano ba gawin yun? All you need to do is to right-click, okay? Expert list. Tapos, piliin mo dyan, for example, gusto mong i-edit yung kay Bitcoin, gusto mong i-edit yung kay Euro, kay Japanese Yen, mamili ka lang dyan, no? For example, kay Bitcoin tayo, click properties. Eto guys, oh, starting hour. Eto lang yung babaguhin mo. Anong oras mo ba gustong magsimula kay Bitcoin? Anong oras mo ba gustong magsimula kay Euro USD? Anong oras mo ba gustong magsimula kay Japanese Yen, no? So, yan yung mga ilalagay mo. Yan yung mga babaguhin mo. Again, per asset kasi, iba't iba yung kanilang characteristics. Kumbaga, may kanya-kanyang ugali. So, ano ba yung magandang ugali kay gold? Ano ba yung magandang ugali kay Bitcoin? Kayo na yung bahala, no? Kaya itong EA na ito guys ay hindi applicable para sa mga newbie kasi dito sa EA na ito kailangan mong i-observe yung magandang takbo ng market in different times, no? Hindi ito yung one settings para sa lahat. Hindi ganoon, no? Kailangan meron kang experience, kailangan marunong kang mag-observe sa market, kailan ba yung right time to trade, no? Kaya again, itong Central Time Box ay hindi para sa mga beginner. Okay? Para ito sa may mga experience na at para rin ito sa may mga malalaking accounts. Okay?
Kasi ang minimum risk na pwede mong ilagay dito guys is 1% ng iyong trading account. So kung maliit lang yung capital mo, let's say $100 lang yung capital mo, magkano yung 1% nun? Ibig sabihin wala na, no? Hindi applicable sa iyo itong Zentrol Time Box. Para ito sa prop firm na may mga malalaking account balance, no? Or para ito sa mga users na may malalaking account balance, no? Kasi again, ang rule natin dito, ang pinakamaliit na pwede mong i-risk is 1% ng iyong trading account. Kaya ideal ito sa mga 1,000 USD and above, no? So, ayun. That's it for now, no? And mag-update lang tayo soon kung kailan natin i-release ito kasi may mga inaayos pa rin tayo, no? Hindi ko pa siya naidagdag sa aking website. Malalaman nyo kapag ready na, kapag nakita nyo na siya sa ating website. Yung website natin is www.diarynangtrader.com. Alright, so that's it for now. Until next time guys. Peace out.